Kumusta po kayo mga minamahal naming taga-subaybay at maligayang pagbabalik sa ating channel. Narito na naman po ang inyong lingkod upang maghatid ng isang bagong kwentong tiyak na aantig sa inyong mga puso. Sabi nila, ang pinakamalaking kayamanan daw ay hindi nasusukat sa dami ng salapi o sagara ng tahanan. Ito raw ay natatagpuan sa mga bisig na yumayakap sa iyo sa gitna ng iyong pagkalito, sa tinig na nagpapakalma sa iyong takot. Ngunit paano kung ang mismong mga taong dapat na maging kanlungan mo ang siya pa palang magiging dahilan ng iyong pinakamalaking takot? Samahan ninyo kami sa kwento ni Ginhawa sa isang paglalakbay na pinamagatang Ang Tahanang Tinatawag na Puso. Isang malakas na kalabog ang bumasag sa katahimikan ng mansyon ng mga De Alva. Sa gitna ng malawak na sala na napapalibutan ng mga antigong kasangkapan at mamahaling palamuti, ang mga pira-pirasong basag ng isang banga mula pa sa dinastiyang Ming ay nakakalat sa makintab na sahig na gawa sa Nara. At sa tabi nito, nanginginig sa takot ay si Nanay Gunita. Anong nangyari dito? Ang matigas at malamig na tinig ni Silakbo de Alva ay parang latigong humampas sa hangin. Ang kanyang perpektong postura at mamahaling damit ay hindi maitago ang namumuong galit sa kanyang mga mata habang nakatingin sa nagkalat na bubog. Sa unang araw pa lang ni Ginhawa, bilang kasambahay sa mansyon, ito ang tagubilin sa kanya ni Silakbo. Ang trabaho mo ay alagaan si nanay. Huwag mong kausapin, huwag mong tanungin. Pakainin mo sa tamang oras at siguraduhing hindi siya makagagawa ng anumang gulo. Ngayon, sa harap ng gulong ito, ang mga mata ni Silakbo ay tila mga punyal na nakatutok sa matandang babae. Nanay, tignan ninyo ang ginawa ninyo. Alam niyo ba kung gaano kamahal yan? Si Nanay Gunita ay umurong, ang mga mata niyang dati puno ng sigla ay ngayon ay puno ng pagkalito at takot. Ang mga salita ay hindi lumalabas sa kanyang bibig. Tanging mahihinang ungol lamang na puno ng pangamba. Para siyang isang batang napagalitan, nawawala sa sariling mundo, hindi maunawaan kung bakit galit ang lahat. Nakatayo sa gilid si Ginhawa, ang puso niya'y kumikirot para sa matanda. Nakikita niya ang sarili niyang ina sa katauhan ni Nanay Gunita. Nakikita niya ang kahinaan na dapat sana'y pinoprotektahan, hindi pinapagalitan. Nang akmang hahakbang si Silakbo palapit sa kanyang biyenan, may ginawa si Ginhawa na hindi inaasahan ng lahat. Dahan-dahan siyang lumapit, hindi kay Silakbo kundi kay Nanay Gunita. Lumuhod siya sa sahig, pinantay ang kanyang sarili sa matanda. At tinitigan ito ng mga matang puno ng pag-unawa, hindi paghusga. Shh! Nay, wag po kayong matakot. Mahinang bulong ni Ginhawa. Ang kanyang tinig ay malumanay, isang agos ng payapang tubig sa gitna ng nag-aapoy na galit ni Silakbo. Hindi niya pinansin ang masamang tingin ni Silakbo. Ang buong atensyon niya ay na kay Nanay Gunita. Dahan-dahan niyang kinuha ang nanginginig na kamay ng matanda. Malamig ito at basa ng pawis. Okay lang po. Aksidente lang po ang lahat. Patuloy niya, habang marahang hinahaplos ang likod ng palad nito. At pagkatapos, sa katahimikan ng marangyang sala, nagsimulang kumanta si Ginhawa. Hindi isang awiting bago, kundi isang kantang luma, isang oyayi na kinakanta sa kanya ng kanyang ina noong siya'y bata pa. Sa ugoy ng duyan, sana'y di magmaliwang dati kong araw, nang munti pang bata sa piling ni nanay. Ang tinig niya ay hindi perpekto, ngunit puno ito ng sinseridad. Puno ito ng init na tila kayang tunawin ng yelo. Sa loob ng mansyon, isang himala ang nangyari. Ang pag-iyak ni Nanay Gunita ay unti-unting humina. Ang panginginig ng kanyang katawan ay nagsimulang kumalma. Itinaas niya ang kanyang mga mata at tumingin kay Ginhawa. At sa isang saglit, ang pagkalito sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang kislap ng pagkilala. Hindi sa pangalan, kundi sa pakiramdam ng kapayapaan. Napako si Silakbo sa kanyang kinatatayuan.
Hindi makapaniwala sa nasasaksihan. Ang lahat ng doktor at mamahaling gamot ay hindi nagawang pakalmahin ang kanyang biyenan sa ganitong paraan. Ngunit ang isang simpleng kasambahay sa pamamagitan ng isang lumang kanta ay nagawa ito. Sa gabing iyon, matapos niyang dahan-dahang ihatid si Nanay Gunita sa silid nito, nakaramdam si ginhawa ng kaunting pag-asa. Marahil, hindi magiging ganoon kasama ang trabahong ito. Marahil, mayroon siyang magagawa para sa nalilitong kaluluwa ng matanda. Habang naglalakad siya pabalik sa kusina, napahinto siya sa tapat ng library. Bahagyang nakaawang ang pinto. Narinig niya ang boses ni Silakbo, ngunit iba ang tono nito ngayon. Hindi na ito galit, kundi desperado at pabulong. Hindi mo naiintindihan. Kailangan ko ng pera. Ngayon na. Mahinang sabi nito sa kausap sa telepono. May saglit na katahimikan. Wala akong pakialam kung anong gagawin mo. Kung hindi, malalaman nilang lahat ang sikreto ko. Napigil ni ginhawa ang kanyang hininga at dahan-dahang umatras palayo sa pinto. Ang mga salitang yon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang sikreto. Isang sikretong kayang sumira sa perpektong imahe ng mga de Alva. At sa gitna ng lahat ng ito, napagtanto ni ginhawa na ang kanyang pinasok ay hindi lang isang simpleng trabaho. Isa itong hawla na gawa sa ginto, puno ng mga lihim na mas matalim pa sa bubog ng basag na banga. Sa kabilang panig ng mundo, sa loob ng isang conference room na salamin ng pader at tanaw, ang nagtataasang gusali ng Singapore, isang pangalan ang umani ng palakpakan, Alab de Alva. Matagumpay niyang naisara ang isang kasunduang nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. Ang nangiti sa kanyang mga labi ay ngiti ng isang taong sanay sa panalo. Si Alab ay isang arkitekto ng tagumpay. Bawat plano niya ay perpektong naisa sa katuparan. Bawat galaw ay kalkulado. Ngunit bago siya pumasok sa pulong kanina, may isang ritual siyang ginawa. Binuksan niya ang kanyang mamahaling leather wallet at tinitigan ng isang maliit at kupas ng litrato sa loob nito. Isang litrato ng isang magandang babae na nakaangiti. Karga-karga ang isang batang lalaki na may malalaking mata, ang kanyang ina. Si Nanay Gunita. Ito ang kanyang paalala sa sarili, na ang lahat ng kanyang pagsisikap, ang lahat ng kanyang tagumpay, ay para sa pamilyang naghihintay sa kanya sa Pilipinas. Iyon ang paniniwala niya. Kinuha niya ang kanyang telepono at pinindot ang numero ng asawa. Matapos ang ilang ring, isang malambing na boses ang sumagot. Mahal, kumusta? We got the deal, Silakbo, sabi ni Alab. Hindi maitago ang saya sa boses. Everything went perfectly. Congratulations, mahal. I knew you could do it. Ang masayang tugon ni Silakbo mula sa kabilang linya. Sa screen ng telepono ni Alab, nakikita niya ang magandang mukha ng kanyang asawa. Nasa likod nito ang pamilyar na itsura ng kanilang sala. Perpekto, maayos ang lahat. Kumusta si nanay? Tanong ni Alab. Ang boses niya ay bahagyang lumambot. Hindi ba siya nagkakagulo? Nakita ni Alab ang isang matamis na ngiti sa mga labi ni Silakbo. Huwag kang mag-alala, mahal. Maayos naman siya. In fact, I hired a new helper for her, si Ginhawa. She's very gentle. Kanina lang, nagkaroon ng kaunting aksidente, pero napakalma niya agad si nanay. Everything is under control here. Isang malaking hininga ng Ginhawa ang pinakawalan ni Alab. Iyon ang asawa niya. Mahusay, maaasahan. Ang kanyang reyna na nagpapanatili ng kaayusan sa kanilang kaharian habang siya ay nasa laban. That's great to hear. I trust you, mahal. Sabihin mo kay nanay, babawi ako sa kanya pag-uwi ko. Of course, mahal. Mag-iingat ka dyan. I love you. I love you too. Pagkatapos ng tawag, isinara ni Silakbo ang kanyang telepono at ang matamis na ngiti sa kanyang muka ay biglang naglaho na parang bula. Pinalitan ito ng isang malamig at balisang ekspresyon. Ang perpektong sala na nakita ni Alab sa screen
ay biglang parang naging isang kulungan para sa kanya. Ang bawat mamahaling gamit ay isang paalala ng buhay na hindi niya kayang isuko. Binuksan niya ang kanyang laptop. Isang email na may markang urgent ang bumungad sa kanya. Galing ito sa isa sa mga pinagkakautangan niya. Miss Silakbo de Alva, this is your final warning. We need the full payment of 20 million pesos within 1 week or we will be forced to take legal action and inform your husband, Mr. Alab de Alva, of your outstanding debts. Napahigpit ang hawak niya sa mouse. Ang mga buto sa kanyang daliri ay halos lumitaw sa balat. 20 milyon. Barya lang yon para sa mga de Alva, pero para sa kanya, ito ay isang bombang sasabog anumang oras. Isang bombang sisira sa lahat ng pinaghirapan niyang itayo. Bumalik sa kanyang isipan ang buhay niya bago si Alab. Ang hirap, ang pagkain ng dilata, ang pangungutang para lang may maipambayad sa upa, hindi. Hinding-hindi na siya babalik doon. Ang mga mata niya ay napadako sa pasilyo, patungo sa silid, kung nasaan ang kanyang biyenan. Si Nanay Gunita, ang matandang walang ginawa, kundi maging pabigat. Ang matandang may hawak ng napakalaking yaman, ngunit ni hindi na maalala ang sariling pangalan. Isang ideya, madilim at nakakatakot, ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Ang matanda ang problema, ngunit marahil, siya rin ang solusyon. Biglang tumunog ang telepono ni Silakbo. Isang numero na pamilyar sa kanya, ang abogado ng pamilya de Alva. Attorney, napatawag po kayo? Ma'am Silakbo, good evening. I just want to follow up on our previous conversation regarding po sa assets ni Mrs. Gunita de Alva. Sabi ng abogado sa kabilang linya. As we discussed, Mr. Alab doesn't have the full authority to liquidate or transfer any major assets under his mother's name unless... Natahimik ang abogado na tila nag-aalangang ituloy. Unless what, attorney? Tanong ni Silakbo. Ang puso niya'y nagsimulang tumibok ng mabilis. Unless mayroong isang medical certificate at court declaration na nagsasabing she is mentally incapacitated to make her own decisions. Kung mapapatunayan po iyon, ang full authority ay malilipat sa kanyang sole heir, which is your husband. Isang nakakabinging katahimikan ang pumuno sa silid pagkatapos ng sinabi ng abogado. Para kay Silakbo, hindi yun legal na payo. Iyon ay isang susi. Ang susi na magbubukas ng pinto para sa kanyang kaligtasan. Isang dahan-dahan at malamig na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Silakbo habang nakatingin sa direksyon ng silid ng kanyang biyenan. Ang mga anino sa mansyon ay tila humaba, gumalaw, at bumabalot sa kanya. Maraming salamat, attorney, sabi niya sa telepono. Ang boses niya ay puno ng isang bagong natuklasang determinasyon. Napakalinaw na po sa akin ang lahat. Ang mga sumunod na linggo sa mansyon ng mga de Alva ay nagkaroon ng kakaibang ritmo. Isang ritmong idinidikta, hindi ng tunog ng orasan, kundi ng tibok ng dalawang pusong dahan-dahang naglalapit sa isa't isa. Sa ilalim ng pag-aalaga ni Ginhawa, unti-unting nagkaroon ng kulay ang mundong. Para kay Nanay Gunita ay matagal nang naging abo. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga lumang gamit sa library, natagpuan ni Ginhawa ang isang makapal na photo album na nababalutan ng alikabok. Dinala niya ito kay Nanay Gunita at magkatabi silang naupo sa may bintana. Binubuklat ang bawat pahina. Ito po. Siguro po si Sir Alab to, noong bata pa siya. Mahinang sabi ni Ginhawa. Tinuturo ang isang litrato ng isang batang lalaking nakangiti habang yakap-yakap ng isang mas batang bersyon ni Nanay Gunita. Walang emosyon ang mukha ng matanda. Tila ba nakatingin siya sa isang estranghero. Ngunit hindi sumuko si Ginhawa. Isa-isa niyang itinuro ang mga larawan. Nagkukwento na parang naroon siya nang mangyari ang mga iyon. Hanggang sa isang litrato kung saan nakasakay sa isang maliit na bisikleta si Alab. Ang mga tuhod ay may gasgas, ngunit ang ngiti ay abot tenga. Bigla, isang kislap
ang dumaan sa mga mata ni Nanay Gunita. Ang kanyang mga labi ay dahan-dahang gumuhit at isang maliit, halos hindi napapansing ng ngiti ang sumilay. Iyon ang unang pagkakataon na nakita ni Ginhawa na ngumiti ang matanda. Para itong sinag ng araw na sumungaw sa makapal na ulap. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Ginhawa na may pag-asa pa. Ang kanilang ugnayan ay lalong tumibay. Tuwing gabi, bago matulog, kinakausap ni Ginhawa ang kanyang anak na si Hiyas sa pamamagitan ng video call. Isang gabi, naabutan siyang kausap ang anak habang pinupunasan niya ang mesa sa tabi ng kama ni Nanay Gunita. Opo anak, kumain na po si nanay. Behave ka dyan kay tita mo ha. Mahal na mahal ka ni nanay. Sabi ni Ginhawa sa screen, ang mukha niya'y nagliliwanag sa pagmamahal. Nakatayo sa likod niya si Nanay Gunita na tahimik na sumisilip sa maliit na screen ng telepono. Napansin ni Ginhawa ang pagkislap ng kuryosidad sa mga mata ng matanda. Ngumiti siya at dahan-dahang iniharap ang telepono kay Nanay Gunita. Nay, ito po si Hiyas, ang anak ko. Hiyas, mag-hello ka kay Lola Gunita. Sa screen, isang munting anghel na may maniningning na mga mata ang kumaway. Hello po, Lola. Hindi nagsalita si Nanay Gunita, ngunit dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang screen na para bang hinahaplos niya ang pisngi ng bata. Isang kislap ng pagmamahal, isang alaala ng pagiging ina, ang dumaan sa kanyang mga matang nalilito. Para kay Ginhawa, ang sandaling iyon ay kasing halaga ng lahat ng ginto sa mundo. Ngunit ang magandang sandali ay sinira ng isang malamig na presensya sa may pintuan. Ginhawa, ang boses ni Silakbo ay walang emosyon, ngunit may bigat na kayang magpabagsak ng pader. Nakatayo siya roon, nakahalukip-kip, ang mga matay nakatuon sa eksenang nasa harapan niya. Nakita niya ang lahat, ang ngiti sa labi ng biyenan, ang pag-abot ng kamay nito sa screen. At hindi niya iyon nagustuhan. Para sa kanya, hindi iyon isang sandali ng pagmamahal, isa yung banta. Ang bawat kislap ng paggaling ni Nanay Gunita ay isang hadlang sa kanyang madilim na plano. Tapos na ba ang oras mo sa pakikipagtsismisan sa telepono? Tanong ni Silakbo. Ang bawat salita ay may pahiwatig ng pangiinsulto. Bumalik ka sa trabaho mo. Agad na nagpaalam si Ginhawa sa kanyang anak at ibinulsa ang telepono. Ngunit bago pa man siya makakilos, nagsalita muli si Silakbo. Mayroon akong napagdesisyunan, sabi nito. Ang tingin ay diretso kay Ginhawa. Para sa ikabubuti ni nanay, ililipat natin siya sa dati naming villa sa probinsya. Mas tahimik doon, makakapagpahinga siya ng mas maayos. Parang may kung anong malamig na bagay ang gumapang sa likod ni Ginhawa. Villa sa probinsya, paghihiwalayin sila. Pero ma'am, naglakas loob si Ginhawa na magsalita. Mukha naman pong masaya at gumagaling na si nanay dito. Isang sarkastikong tawa ang kumawala sa mga labi ni Silakbo. At sino ka para magsabi niyan? Isa ka lang katulong Ginhawa. Huwag mong kalimutan ang lugar mo. Mariing sabi nito. Inihanda mo na ang mga gamit niya. Aalis tayo bukas na bukas ng umaga. Walang nagawa si Ginhawa kundi tumango. Ang puso niya'y puno ng pangamba. Alam niyang may mali. Alam niyang hindi para sa ikabubuti ni Nanay Gunita ang desisyong ito. Ito ay isang pagpapatapon. Kinabukasan, ang biyahe patungo sa Villa Kalimutan ay tahimik at mabigat. Si Nanay Gunita ay nakaupo sa tabi ni Ginhawa sa likod ng sasakyan, mahigpit ang kapit sa braso niya. Tila nararamdaman ng matanda na sila'y dinadala sa isang lugar na hindi nila dapat puntahan. Nang sa wakas ay huminto ang sasakyan sa harap ng isang malaking bakal na gate, halos mapigil ni Ginhawa ang kanyang hininga. Ang villa na sinasabi ni Silakbo ay isang luma at malungkot na bahay. Ang hardin ay ginapangan na ng matataas na damo, ang pintura sa mga pader ay natutuklap na, at ang buong lugar ay may aura ng kalungkutan at pag-iisa.
Itinulak ng driver ang mabigat na pinto. Isang amoy ng alikabok at lumang kahoy ang sumalubong sa kanila. Madilim sa loob, kahit na maliwanag ang sikat ng araw sa labas. Habang umaakyat sila sa hagdanan, humigpit ang kapit ni Nanay Gunita sa kamay ni Ginhawa. Ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig. Huminto siya sa gitna ng hagdan, ang mga matay puno ng takot habang inililibot ang tingin sa madilim na paligid. Niyakap siya ni Ginhawa, ngunit bago pa man siya makapagsalita, bumulong si Nanay Gunita sa kanyang tainga. Ang tinig ay basag at nanginginig sa takot. "Huwag mo akong iwan dito. Madilim." Ang Villa Kalimutan ay isang paraisong isinumpa. Sa labas, ang kalikasan ay nagpipilit na bawiin ang lugar. Ang mga baging ay gumagapang sa mga pader, at ang mga ligaw na bulaklak ay sumisibol sa mga siwang ng lumang bato. Mayroong isang uri ng kagandahan sa pagkasira nito, ngunit sa sandaling tumuntong ka sa loob, ang lahat ng yun ay naglalaho. Ang hangin sa loob ay mabigat, tila ba puno ng mga buntong hininga ng nakaraan. Ang bawat kasangkapan ay nababalutan ng puting tela na parang mga multo na naghihintay sa isang pagbabalik na hindi na darating. Ang tanging tunog na maririnig ay ang script ng sahig at ang malayong huni ng hangin. Ito ay hindi isang tahanan. Isa itong kulungan na may magandang tanawin. Sa ikalawang araw pa lang nila doon, dumating si Silakbo. Hindi siya pumasok. Tumayo lang siya sa may pintuan, suot ang kanyang malalaking salaming pang-araw na tila panangga sa anumang emosyon. Ang nurse ay hindi na kailangan. Malamig niyang sabi kay Ginhawa. "Masyadong magastos. Ikaw na lang ang mag-aasikaso sa lahat. Ang pagkain at mga gamot ay ide-deliver linggo-linggo. Walang lalabas. At higit sa lahat, walang tatawag kahit kanino. Maliwanag?" Walang nagawa si Ginhawa kundi ang tumango. Nagsimula ang kanilang buhay sa isinumpang paraiso. Ang mga araw ay magkakatulad. Sa umaga, gigisingin ni Ginhawa si Nanay Gunita. Papaliguan, bibihisan. Maghahanda siya ng almusal na madalas ay hindi ginagalaw ng matanda. Maglilinis siya ng bahay na tila walang katapusan ang alikabok. Sa tanghali, susubuan niya ulit si Nanay Gunita. At sa gabi, kakantahan niya ito ng oyayi hanggang sa makatulog. Ang pag-iisa ay unti-unting kumakain sa katinoan ni Nanay Gunita. Nawala na ang maliit na kislap sa kanyang mga mata. Madalas, nakaupo lang siya sa tabi ng bintana. Ang tingin ay malayo. Tila may hinahanap sa abot tanaw na hindi na kailanman darating. May mga araw na tinititigan niya si Ginhawa na para bang siya ay isang estranghero. At may mga araw, sa gitna ng kanyang pagkalito, na tinatawag niya itong inay. "Inay, malamig po," sasabihin ng matanda. Nanginginig, kahit na mainit ang panahon. At sa mga sandaling iyon, si Ginhawa ay hindi na isang kasambahay. Siya ay nagiging ina sa isang ina na nakalimot na kung paano maging ina. Kukumutan niya ito, yayakapin, at bubulungan ng mga salitang pampakalma. Ngunit hindi hinayaan ni Ginhawa na talunin sila ng kalungkutan. Isang hapon, habang natutulog si Nanay Gunita, dahan-dahan siyang lumabas sa likod bahay. Maingat na pumitas siya ng mga gumamela at santan na tumutubo sa gilid ng bakod. Bumalik siya sa silid at inilagay ang mga bulaklak sa isang lumang baso sa tabi ng kama. Ang matingkad na pula at rosas na kulay ay tila isang sigaw ng buhay sa gitna ng maputlang silid. Nang magising si Nanay Gunita at makita ang mga bulaklak, isang bagay ang nagbago sa kanyang mukha. Walang-walang ngiti, ngunit ang tensyon sa kanyang noo ay bahagyang nawala. Itinaas niya ang kanyang kamay at marahang hinawakan ng isang talulot ng gumamela. Sa gabing iyon, habang tinutulungan ni Ginhawa si Nanay Gunita na magbihis pantulog, napansin niya ang isang bagay na palaging suot ng matanda, ngunit hindi niya gaanong pinapansin. Isang kwintas. Luma na ang kadena nito, at ang palawit ay isang maliit na loket na hugis puso.
na bahagyang nangingitim na sa katagalan. Nakita niyang mahigpit itong hawak ni Nanay Gunita na tila ba ito ang tanging bagay sa mundo na pamilyar pa sa kanya. Ang ganda po ng kwintas ninyo, Nay, mahinang sabi ni Ginhawa para masubok kung may reaksyon ito. Tumingin lang sa kanya ang matanda. Ngumiti si Ginhawa at marahang hinawakan ang kamay nito na nakahawak sa loket. Hayaan niyo po, Nay, bulong niya. Bukas, lilinisin ko po iyan para sa inyo, para kuminang po ulit katulad ng mga ngangiti ninyo dati. Kinabukasan, habang nagdidilig ng ilang halaman sa labas, nakausap ni Ginhawa ang hardinerong si Mang Carding na minsan sa isang linggo lang pumupunta. Kumusta na po si Senyora Gunita? Tanong ng matandang hardinero, ang mukha'y puno ng awa. Mabuti naman po siya. Nagpapahinga. Sagot ni Ginhawa, isang kasinungalingang kailangan niyang sabihin. Umiling si Mang Carding at bumuntong hininga. Tumingin siya sa malaki at malungkot na bahay na para bang nakikita niya ang lahat ng lihim sa loob nito. Alam mo, Iha, sabi nito sa mahinang boses, matagal na akong nagsisilbi sa mga De Alva at may isang bagay akong natutunan. Dito sa Villa Kalimutan itinatago ng mga De Alva ang lahat ng gusto na nilang kalimutan. Isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa buong katawan ni Ginhawa. Ang mga salita ni Mang Carding ay tumagos sa kanyang puso na parang isang piraso ng yelo. Tumingin siya pabalik sa bintana ng silid ni Nanay Gunita. At sa sandaling iyon, naunawaan niya ang lahat. Hindi sila dinala doon para magpagaling. Dinala sila doon para makalimutan. Gabi na sa Pilipinas, ngunit sa isipan ni Silakbo, ang araw ay ngayon pa lamang nagsisimula. Ito ang araw ng kanyang paghuhukom. Ang araw na kailangan niyang Naupo siya sa harap ng kanyang vanity mirror, hindi para mag-ayos, kundi para mag-ensayo. Tinitigan niya ang sariling refleksyon. Ngumiti siya. Isang ngiting malamig at kalkulado. Pagkatapos, unti-unti, pinakawalan niya ito. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, huminga ng malalim, at nang imulat niya itong muli, ang kanyang refleksyon ay isang babaeng pagod, balisa, at malapit ng sumuko. Isang asawang nagmamalasakit, isang perpektong artista. Hinawakan niya ang kanyang telepono. Oras na. Sa opisina ni Alab sa Singapore, hating gabi na. Napapaligiran siya ng mga blueprint at dokumento, ngunit ang isip niya ay nasa libu-libong milyang layo. Sa mansyon, sa kanyang ina. Nang tumunog ang kanyang telepono at makita ang pangalan ni Silakbo, agad niya itong sinagot. Mahal? Gising ka pa? May problema ba? At doon, nagsimula ang pag-arte ni Silakbo. Alab. Ang boses niya ay basag, puno ng pinipigilang pag-iyak. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Agad na napatayo si Alab, ang puso niya'y biglang kinabahan. Anong nangyari? Si nanay ba? Siya nga. Humikbi si Silakbo sa kabilang linya, isang hikbing perpektong pinag-aralan. Kanina, Alab, nagising siya. Hinahanap ka niya. Pero noong sinabi kong wala ka, nagwala siya. Ibinato niya ang mga gamit. Hindi na niya ako makilala. Tinawag niya akong magnanakaw. Natatakot na ako para sa kanya at para sa sarili ko. Ang bawat salita ay isang patak ng lason na dahan-dahang pumapasok sa isipan ni Alab. Ang pag-aalinlangan, ang takot, at higit sa lahat, ang pagkakasala. Kasalanan niya ito. Masyado siyang malayo, masyado siyang naging abala. Ginagawa ko ang lahat, mahal, patuloy ni Silakbo. Pero palala siya ng palala. Sinabi ng doktor na kailangan na natin siyang bigyan ng mas masusing atensyon, marahil sa isang pasilidad. Pero paano natin gagawin yon? Ang lahat ng account niya, ang mga ari-arian. Hindi natin magagalaw nang wala ang pirma niya. Doon na ipinasok ni Silakbo ang kanyang pangwakas na alas. Naaalala mo ba yung sinasabi ng abogado tungkol sa power of attorney? Mahal,
Hindi ko to gustong gawin, pero para ito sa kapakanan niya. Para mapangalagaan natin siya ng maayos. Natahimik si Alab. Ang isip niya'y nagtatalo. May isang maliit na boses sa kanyang kalooban na nagsasabing may mali. Ngunit mas malakas ang boses ng pagtitiwala niya kay Silakbo at ang bigat ng kanyang pagkakasala. Sige, halos pabulong na sabi ni Alab. Ipadala mo sa akin ang dokumento. Pipirmahan ko. Salamat, mahal. Ginagawa ko lang to para sa kanya. Para sa atin. Humihikbing sabi ni Silakbo bago ibaba ang telepono. Sa Singapore, pagod na naupo si Alab sa kanyang upuan. Ilang minuto lang, isang email ang pumasok. Naroon na ang dokumento. Isang legal na papel na magbibigay ng ganap na kapangyarihan sa kanya at sa kanyang asawa sa lahat ng yaman na pinaghirapan ng kanyang ina. Binuksan niya ito. Tinitigan niya ang linya kung saan ilalagay ang kanyang electronic signature. Huminto ang kanyang kamay sa ibabaw ng mouse. Ang bigat sa kanyang dibdib ay hindi maipaliwanag. Naalala niya ang mukha ng kanyang ina sa kupas na litrato sa kanyang pitaka. Patawarin mo ako, Nay, sabi niya sa kanyang isipan. At sa isang click, nilagdaan niya ang kanyang pagtataksil. Sa villa kalimutan isang ping mula sa laptop ni Silakbo ang bumasag sa katahimikan. Email confirmation, document signed. Isang dahan-dahan at nagtatagumpay ng ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Wala na ang mga luha, wala na ang pag-aarte. Ang natira ay ang malamig at matalim na katotohanan ng kanyang tagumpay. Hindi siya nagsayang ng oras. Kinuha niya ang kanyang telepono, ngunit iba ng numero ang kanyang tinawagan. Ang numero ng kanyang pinagkakautangan. Hello? Sabi ng boses sa kabilang linya. Tumayo si Silakbo at lumakad patungo sa bintana. Tinatanaw ang madilim na hardin ng villa. Ang boses niya ay puno na ngayon ng kapangyarihan na kanina lang ay wala siya. I will clear my debt, mariin niyang sabi. In full. Expect the 20 million in your account by tomorrow. Samantala, sa Singapore, nakatitig pa rin si Alab sa screen ng kanyang computer. Sa pirma niya na tila nangungutya sa kanya. Ang pakiramdam ng pagkakasala ay hindi nawawala. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Isang text message mula sa isang hindi rehistradong numero. Dahil sa pagod, hindi niya sana papansinin, ngunit binuksan niya pa rin ito. Isang maikling pangungusap lang ang nakasulat. Hindi totoo ang lahat ng sinasabi niya tungkol sa nanay mo. Napakunot ang noo ni Alab. Aawayin na sana niya ang mensahe ng biglang naglaho ito. Isang notifikasyon ang lumitaw. Message deleted by sender. Napatitig siya sa blankong screen. Ang mga salitang iyon ay nakatatak na sa kanyang isipan na parang isang multo na bigla na lang nagpakita at nawala. Ang mundo ni Nanay Gunita ay isang pinilakang tabing na may mga butas. Sa karamihan ng oras, ang nakikita niya lang ay mga anino at mga hugis na walang pangalan. Ang liwanag ay masyadong matalim. Ang dilim ay masyadong malalim. Ang mga tunog ay dumarating na parang alon. Minsan ay malinaw, madalas ay malabo, na parang nanggagaling sa ilalim ng tubig. May isang anino na laging nariyan. Magiliw ang aninong ito. Ang mga kamay nito ay mainit. Ang tinig nito ay pamilyar. Hindi sa isip, kundi sa pakiramdam. Ang aninong ito ang nagpapakain sa kanya, ang nag-aayos ng kanyang buhok, ang kumakanta sa kanya sa dilim. Inay, bulong ni Nanay Gunita sa anino. Nasaan po tayo? Ang anino ay ngumingiti. Nasa bahay po tayo, Inay. Ligtas po kayo dito. Ang boses ay hindi eksakto, ngunit ang init ay pareho. Ang init ng mga kamay ng kanyang sariling ina noong siya pa ang batang nangangailangan ng kalinga. Ngunit minsan, ang tabing ay napupunit. At sa isang saglit, ang kulay abong mundo ay nagkakaroon ng matingkad na kulay. Nasa isang malawak na hardin siya.
Ang sikat ng araw ay mainit sa kanyang balat. Isang maliit na batang lalaki ang tumatakbo palapit sa kanya. Ang mga tuhod ay may gasgas. Ang mga kamay ay may putik. Ngunit ang nangiti ay kasing liwanag ng araw. Nanay? Nanay? Tignan niyo po, sabi ng bata. Ipinapakita ang isang maliit na tutubi na nakadapo sa kanyang daliri. Hinaplos niya ang buhok ng bata. Ang buhok nito ay malambot, amoy araw at lupa. Ang galing-galing naman ng anak ko, sabi niya. Ang puso niya'y umaapaw sa pagmamahal. Pero tandaan mo, Alab, anak, kahit ang pinakamaliit na nilalang, dapat nating tratuhin ng may kabaitan. Pakawalan mo na siya para makabalik siya sa pamilya niya. Sumimangot ang bata, ngunit tumango rin. Dahan-dahan niyang itinapat ang daliri sa isang bulaklak at ang tutubi ay lumipad palayo. Ngumiti siya. Mabuting bata, tandaan mo yan palagi, Alab. Ang kabaitan, ang pinakamahalagang yaman na hindi kayang bilhin ng pera. Ang matingkad na kulay ay biglang naglaho. Ang hardin ay naging isang maputlang silid. Ang araw ay naging isang bumbilya na nakasabit sa kisame. Ang batang lalaki ay nawala. Naiwan si Nanay Gunita na nakaupo sa gilid ng kama. Ang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi niya alam kung bakit siya umiiyak. Ang alam niya lang, may isang piraso ng kanyang puso na nawawala. Nakita ni Ginhawa ang lahat. Araw-araw, nasasaksihan niya ang paglalakbay ni Nanay Gunita sa pagitan ng nakaraan at ng kasalukuyan. Nakikita niya ang sakit sa tuwing napupunit ang tabing at muling tinatahi ng pagkalimot. Kaya naman, sa kanyang pagnanais na magbigay ng kahit kaunting liwanag, ginawa niya ang isang bagay. Sa isang lumang aparador na puno ng mga gamit na pinabayaan na, natagpuan ni Ginhawa ang isang kahon. Sa loob nito, naroon ang mga lumang laruan, mga damit ng sanggol, at sa ilalim ng lahat, isang maliit na picture frame. Ang larawan sa loob ay ang parehong larawan na nasa photo album, si Alab noong bata. Nakangiti, karga ng kanyang ina. Kinuha ito ni Ginhawa at maingat na pinunasan ng alikabok. Dinala niya ito sa silid ni Nanay Gunita at isinabit ito sa pader, sa tapat mismo ng kama kung saan madali itong makikita. Hindi siya nagsalita. Hinintay niya lang na mapansin ito ng matanda. Kinagabihan, habang pinapakain ni Ginhawa si Nanay Gunita ng hapunan, biglang huminto ang matanda sa pagnguya. Ang mga mata niya ay napako sa larawang nakasabit sa pader. Itinaas niya ang kanyang nanginginig na kamay at itinuro ito. Sino yan? Tanong ninong niya. Ang boses ay halos isang bulong. Lumapit si Ginhawa at naupo sa tabi niya. Siya po si Alab, Nay. Ang anak ninyo? Sagot niya ng may buong pag-iingat na parang naglalakad sa ibabaw ng napakanipis na yelo. Tinitigan ni Nanay Gunita ang larawan ng napakatagal. Ang kanyang mga mata ay naglakbay mula sa ngiti ng bata hanggang sa masayang mukha ng babaeng kumakarga dito. Dahan-dahan, ang kamay niya ay napadpad sa kanyang dibdib, sa malamig na metal ng locket na nakasabit sa kanyang leeg. Hinigpitan niya ang pagkakahawak dito, na para bang ito ang tanging angkla niya sa rumaragasang dagat ng pagkalimot. Alab, ang pangalan ay gumulong sa kanyang mga labi na parang isang lumang panalangin. Anak ko, isang munting tagumpay. Para kay Ginhawa, ang sandaling iyon ay sapat na. Ngunit hindi niya alam na ang munting sinag na yon ng pag-asa ay naghatid din ng isang madilim na anino. Biglang bumukas ang pinto ng silid. Pumasok si Silakbo na parang isang bagyo. Hindi man lang ito kumatok. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim. Sinusuri ang bawat sulok ng silid na para bang naghahanap ng kalaban. Ang mga mata niya ay agad na napadako sa larawang nakasabit sa pader. Nakita niya kung paano ito tinititigan ng kanyang biyenan.
Pagkatapos, ang tingin niya ay bumaba sa kwintas na mahigpit na hawak ni Nanay Gunita. Isang malamig at kalkuladong kislap ang dumaan sa mga mata ni Silakbo. Naunawaan niya ang mga bagay na ito, ang larawan, ang kwintas, ay hindi lang basta mga gamit. Sila ang mga huling hibla na nag-uugnay kay Nanay Gunita sa katotohanan. Sila ang mga huling hadlang sa kanyang plano na tuluyang burahin ang pagkatao ng matanda. At ang mga hadlang para kay Silakbo ay kailangang wasakin. Ginhawa, sabi niya, ang boses ay mapanganib na kalmado, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa kwintas. Pumunta ka sa kusina, ipaghanda mo ako ng kape. Ito ay isang utos na walang lugar para sa pagtanggi. Ngunit habang tumatayo si Ginhawa para umalis, isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang likuran. Ang paraan ng pagtingin ni Silakbo sa kwintas ay hindi tingin ng isang manugang. Iyon ay tingin ng isang magnanakaw na natagpuan na ang kanyang susunod na bibiktimahin. Ang kape ay halos matapon sa mga kamay ni Ginhawa. Isang matinis at puno ng pagkukunwaring sindak na sigaw ang bumasag sa katahimikan ng Villa Kalimutan. Dali-daling ibinaba ni Ginhawa ang tasa at tumakbo pabalik sa silid ni Nanay Gunita. Naabutan niya si Silakbo na nakatayo sa gitna ng kwarto. Ang isang kamay ay nasa bibig at ang isa naman ay nakaturo sa kanyang sariling daliri. Isang daliring wala ng singsing. Nawawala. Sigaw ni Silakbo. Ang mga matay nanlilisik habang nakatingin kay Ginhawa. Ang singsing ko? Ang engagement ring ko? Nasaan na? Nataranta si Ginhawa. Po? Hindi ko po alam, ma'am. Kayo lang po ang pumasok dito bukod sa akin. Eksakto. Ang mabilis na sagot ni Silakbo na para bang matagal na niyang inensayo ang linyang ito. Lumapit siya kay Ginhawa. Ang bawat hakbang ay puno ng panganib. Ikaw lang ang kasama ko dito. Huwag mong sabihin kamaga naglalakad ang mga gamit dito. Nasaan ang singsing ko? Wala po akong kinuha, ma'am. Maniwala po kayo sa akin. Pagmamakaawa ni Ginhawa, ang puso niya ay kumakabog na parang tambol sa takot. Ngunit si Silakbo ay hindi nakikinig. Para siyang isang mangangasong nasukol na ang biktima. Kung wala kang tinatago, hahayaan mong kapkapan kita. Bago pa man makasagot si Ginhawa, marahas na hinawakan ni Silakbo ang kanyang braso at sinimulan siyang kapkapan. Isang lubos na kahihiyan ang gumapang sa buong katawan ni Ginhawa, habang ang mga kamay ni Silakbo ay walang pakundangang dumadapo sa kanyang katawan, sa mga bulsa ng kanyang uniforme. Nakatayo sa gilid si Nanay Gunita, gulo ang isip, hindi maunawaan ang nangyayaring kaguluhan. Bigla, ang kamay ni Silakbo ay huminto sa isa sa mga bulsa ni Ginhawa. Nagkunwari itong may naramdamang matigas na bagay. Ano ito? Tanong ni Silakbo. Ang boses ay puno ng pagtatagumpay. Dahan-dahan na parang isang magikero na naglalabas ng kanyang tropeo, inilabas ni Silakbo ang kanyang kamay mula sa bulsa. Ngunit hindi isang singsing ang hawak niya. Ang hawak niya ay ang luma at nangingitim na loket na hugis puso. Ang kwintas ni Nanay Gunita. Nanlaki ang mga mata ni Ginhawa. Paanong napunta yan dyan? Hindi. Ngunit pinutol siya ng isang malakas na sampal mula kay Silakbo. Walang hiya ka. Sigaw ni Silakbo. Ang mukha ay nag-aapoy sa galit na perpektong inarte. Tinaas niya ang kwintas para makita ng lahat. Hindi lang pala ang singsing ko ang binabalak mong nakawin, pati ang pinakamahalagang alaala ng ina ni Alab, ninakaw mo pa. Tumingin siya kay Nanay Gunita na ngayon ay nakatingin sa kwintas na hawak niya. Tignan niyo, Nanay, ang babaeng pinagkakatiwalaan ninyo. Isa siyang magnanakaw. Ang buong mundo ni Ginhawa ay gumuho. Ito ay isang bitag, isang perpektong bitag. Siya ang nagplano na linisin ang kwintas. Siya ang nagbanggit nito kagabi. Siya ang may motibo. Hindi.
Isang mahinang salita ang namutawi sa mga labi ni Nanay Gunita. Nakatingin siya kay Ginhawa, pagkatapos ay sa kwintas. Ang kanyang isip ay nagpupumilit na pagsama-samahin ang mga piraso, ngunit hindi nito kaya. Ang nakikita lang niya ay ang ebidensya at ang taong pinagkakatiwalaan niya na nasa gitna ng akusasyon. Lumayas ka! Sigaw ni Silakbo. Tinutulak si Ginhawa palabas ng silid. Lumayas ka sa pamamahay na ito at huwag ka nang magpapakita pa. Wala kang makukuhang kahit isang kusing na sahod. Tinulak niya si Ginhawa palabas ng bahay. Isang malakas na tulak na nagpatumba dito sa basa at maputik na lupa sa labas, kasabay ng biglang pagbuhos ng malakas na ulan. Humahagulgol, sinubukan ni Ginhawang tumayo. Ang putik at ulan ay humalo sa kanyang mga luha ng kawalang katarungan. Wala siyang pera, wala siyang matutuluyan, wala siyang paraan para makauwi sa kanyang anak. Sa huling pagkakataon, lumingon siya pabalik sa bintana ng Bilya Kalimutan at doon nakita niya si Nanay Gunita. Nakatayo ito sa likod ng salamin. Ang mukha ay basa ng luha. Ibinubuhos nito ang lahat ng natitirang lakas para ihampas ang kanyang mga kamay sa salamin ng bintana. Ang kanyang bibig ay bumubuka, sumisigaw, ngunit hindi marinig sa lakas ng ulan. Ngunit sa gitna ng bagyo, sa kabila ng salamin, isang salita ang nabasa ni Ginhawa mula sa mga labi ng matanda. Isang salitang isinisigaw nito ng paulit-ulit sa isang tinig na sa wakas ay malinaw at buo. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, Ginhawa, nasa 35,000 talampakan ang taas mula sa lupa. Sa loob ng katahimikan ng isang first-class cabin, ang mundo, para kay Alab de Alva, ay perpekto. Malambot ang kanyang leather na upuan, malamig ang champagne sa kanyang baso, at matamis ang lasa ng tagumpay sa kanyang mga labi. Pauwi na siya. Pauwi na siyang dala ang isang kontratang magpapatibay sa kanyang pangalan sa mundo ng arkitektura. Habang pinapanood ang mga ulap sa labas ng bintana, nagpaplano na siya. Isang sorpresang bakasyon para kay Silakbo, marahil sa Maldives. Karapat-dapat itong makuha ng kanyang asawa. Sa lahat ng stress na ibinibigay ni Nanay, kailangan ni Silakbo ng pahinga. Siya ang sandalan ni Alab, ang tagapamahala ng kanilang tahanan, ang tagapagpanatili ng kapayapaan. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang mensahe mula kay Silakbo. Mahal, on your way na ba? Good news! Naayos ko na yung problema dito sa bahay. Wala na yung katulong na magnanakaw. Huwag ka nang mag-alala. See you soon! Isang malalim na buntong hininga ng Ginhawa ang pinakawalan ni Alab. Buti na lang. Isang problema na namang nabawas sa kanyang isipin. Napakagaling talaga ng kanyang asawa. Mabilis at epesyente. Hindi na niya kailangang tanungin ang mga detalye. Para sa kanya, ang mahalaga ay ang resulta. Maayos na ang lahat. Isinandal niya ang kanyang ulo at ipinikit ang mga mata. Sa gitna ng ugong ng eroplano, isang alaala ang lumitaw sa kanyang isipan. Isang hapon, maraming taon na ang nakalipas. Umiiyak siya dahil natalo ang kanyang basketball team. Si Nanay Gunita, na nooy malakas pa, ang umupo sa tabi niya at hinaplos ang kanyang likod. Ang mga panalo, Alab, madaling ipagdiwang, sabi nito sa kanya. Pero ang mga pagkatalo, doon sinusukat ang puso mo. Babangon ka. Palagi kang babangon. Pagkatapos, hinawakan nito ang kanyang mukha. Pangako, Nay. Balang araw, ako naman ang mag-aalaga sa inyo. Ang alaala ay nagdulot ng isang maliit na kirot sa puso ni Alab. Inaalagaan kita, Nay. Bulong niya sa sarili. Binibigay ko sa inyo ang lahat. Iyon ang paniniwala niya. Ang pagbibigay ng komportableng buhay, ng pinakamagagaling na doktor, ng isang mapagmahal na manugang. Iyon ang kanyang paraan ng pag-aalaga. Ngunit habang si Alab ay lumilipad pa uwi sa kanyang perpektong mundo,
Sa Villa Kalimutan, isang pusong basag ang dahan-dahang sumusuko. Simula ng itaboy si Ginhawa, tumanggi ng kumain si Nanay Gunita. Nauupo lang siya sa tabi ng bintana ng kanyang silid, ang parehong bintana kung saan niya huling nakita ang dalaga. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa gate, sa daan, kung saan nawala si Ginhawa. Naghihintay. Naghihintay sa isang pagbabalik na alam ng lahat. Maliban sa kanya ay hindi na mangyayari. Wala nang salita, wala nang luha, tanging isang malalim at basag na katahimikan. Ang apoy sa kanyang mga mata ay tuluyan ng namatay at ang naiwan na lang ay ang malamig na abo ng pag-iisa. Bumalik ang eksena sa eroplano. Ladies and gentlemen, we are now beginning our descent into Ninoy Aquino International Airport. Anunsyo ng piloto. Nagising si Alab mula sa kanyang pagkakatulog. Nasa bahay na siya. Malapit na siya sa kanyang pamilya. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Nang lumapag na ang eroplano at pinatay na ang fasten seatbelt sign, binuksan niya ang kanyang telepono. Maraming email at mensahe ang pumasok. Ngunit bago pa man niya mabuksan ang mga ito, isang tawag ang pumasok. Isang hindi pamilyar na numero. Dahil sa pagod, hindi niya sana sasagutin. Ngunit may kung anong nagudyok sa kanya. Hello? Sagot niya. Hello, good evening. Sabi ng isang boses na formal at nag-aalala. Is this Mr. Alab de Alva? Yes, speaking. Sir, tumatawag po kami mula sa lungsod ng Ginto General Hospital. Ito po ay tungkol sa pasyente na si Mrs. Gunita de Alva. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Alab. Ang ingay ng mga kapwa pasahero sa paligid niya ay biglang naglaho. Ang tanging naririnig na lang niya ay ang mabilis na tibok ng sarili niyang puso. Ang amoy ng basa at lumang kahoy ay nanunuot sa maliit na kwarto ni Ginhawa. Nakaupo siya sa gilid ng isang manipis na banig. Yakap-yakap ang kanyang natutulog na anak na si Hiyas. Sa labas, ang ulan na saksi sa kanyang pagpapalayas ay patuloy pa rin sa pagbuhos. Ilang oras na siyang umiiyak. Umiiyak siya hindi lang dahil sa sakit ng pagpaparatang, kundi dahil sa sakit ng pag-aalala. Kumusta na si Nanay Gunita? Sino ang mag-aalaga sa kanya? Sino ang kakanta sa kanya para makatulog? Ang bawat tanong ay parang isang patalim na lalong sumusugat sa kanyang puso. Ang kanyang sariling problema, ang kawalan ng pera, ang kawalan ng trabaho, ay tila nawalan ng bigat kumpara sa imahe ng isang matandang babaeng iniwan sa isang madilim na bahay. Humigpit ang yakap niya kay Hiyas. Para sa kanyang anak, kailangan niyang maging matatag. Bukas, maghahanap siya ng trabaho. Kahit ano, maglalabada, magtitinda sa kalye, babangon siya. Biglang nag-vibrate ang kanyang mumurahing telepono sa ibabaw ng isang kahoy na baul. Nanginginig ang mga kamay niya nang abutin niya ito. Sino ang tatawag sa kanya sa ganitong oras? Isang hindi rehistradong numero. Nag-aalangan, sinagot niya ito. Hello? Ginhawa, ikaw ba to, iha? Ang boses ay pamilyar, mahina, at may halong pag-aalala. Mang Carding, kayo po ba yan? Oo, iha, ako ito. Sabi ng matandang hardinero sa kabilang linya. Ang kanyang hininga ay tila pagod. Pasensya na sa abala. Nakuha ko ang numero mo sa isa sa mga dating kasamahan natin. Iha, may masamang nangyari. Isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa puso ni Ginhawa. Ano po yon, Mang Carding? Si Nanay Gunita po ba? Isang malalim na buntong hininga ang narinig niya. Walang sumasagot sa loob ng villa kaninang umaga. Kinabahan ako kaya sinilip ko sa bintana. Nakita ko si Senyora. Nakahandusay sa sahig, walang malay. Tumawag agad ako ng ambulansya. Dinala siya sa lungsod ng Ginto General Hospital. Ang telepono ay halos malaglag mula sa mga kamay ni Ginhawa. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Nakahandusay, walang malay. Pupunta po ako dyan, sabi ni Ginhawa
Ang boses niya ay nanginginig, ngunit puno ng determinasyon. Iha, wala kang pera. Gabi na. Pupunta po ako. Ulit niya, mas mariin. Mabilis siyang kumilos. Maingat niyang inihiga si Hiyas. Hinalikan ito sa noo at tumakbo papunta sa kanyang kapitbahay para makiusap na bantayan muna ang bata. Walang tanong, pumayag ito. Sa gitna ng malakas na ulan, walang payong, walang pamasahe, tumakbo si Ginhawa. Tumakbo siya na parang hinahabol ng lahat ng demonyo sa mundo. Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod, ang isang mamahaling SUV ay humaharurot sa basang kalsada. Ang mga kamay ni Alab ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Ang mga ugat sa kanyang braso ay litaw na litaw. Ang bawat pulang ilaw trapiko ay isang personal na kaaway. Ang bawat mabagal na sasakyan sa harap niya ay isang pagsubok sa kanyang pasensya. Exhaustion, malnutrition, severe dehydration. Ang mga salita ng doktor sa telepono ay umuulit-ulit sa kanyang isipan na parang sirang plaka. Paanong nangyari iyon? Paanong hahantong sa ganoon ang kanyang ina sa ilalim ng pag-aalaga na binabayaran niya ng napakalaki? Ang imahe ni Silakbo na nagsasabing everything is under control ay biglang parang isang kasinungalingan. Ang tinanggal na text message ay bumalik sa kanyang alaala na parang isang multo. Hindi totoo ang lahat ng sinasabi niya. Mabilis niyang ipinarada ang sasakyan sa emergency entrance ng ospital at tumakbo papasok. Hindi alintana ang mga taong nababangga niya. Gunita de Alva! Sigaw niya sa front desk. Nasaan ang kwarto niya? Room 304, sir. Sa third floor. Hindi na niya pinatapos ang nurse. Tumakbo siya papunta sa hagdanan. Nilulundag ang dalawang baitang sa bawat hakbang. Sa parehong sandali, sa lobby ng ospital, basang-basa at humihingal, dumating si Ginhawa. Miss, sandali, sabi niya sa nurse. Ang pasyente po, si Gunita de Alva, kumusta na po siya? Tiningnan siya ng nurse mula ulo hanggang paa. Napansin ang kanyang basang damit at hitsurang gusgusin. Pamilya po ba kayo? Umiling si Ginhawa. Hindi po, pero pasensya na. Pamilya lang po ang pwede. Parang awa na niyo na, miss. Kailangan ko lang malaman kung ligtas siya. Pagmamakaawa ni Ginhawa, ang mga luha ay nagbabadyang tumulo. Sila'y nasa iisang gusali na. 2 taong nagmamalasakit sa iisang babae, ngunit hindi pa nagkakakilala. Sa ikatlong palapag, huminto si Alab sa harap ng pinto ng room 304. Huminga siya ng malalim. Sinusubukang ihanda ang sarili sa anumang makikita niya sa loob. Dahan-dahan, itinulak niya ang pinto. Ang unang bumungad sa kanya ay ang tunog ng isang mahinang iyak. Pagkatapos, nakita niya ang kanyang ina. Nakahiga sa kama, napapalibutan ng mga tubo at aparato. Maputla ito at tila mas tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng ilang linggo. Ngunit hindi iyon ang nagpatigil sa kanyang mundo. Ang nagpatigil sa kanyang mundo ay ang babaeng nakaupo sa tabi ng kama. Isang babaeng hindi niya kilala. Basang-basa ang damit nito at ang buhok ay nakatali sa isang magulong pusod. Nakaluhod ito sa tabi ng kama. Ang isang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kamay ng kanyang ina at ang isa naman ay marahang hinahaplos ang buhok nito. At mula sa mga labi ng kanyang ina, sa gitna ng pagiging halos walang malay, narinig ni Alab ang isang pangalang paulit-ulit na binubulong nito na parang isang panalangin. Hindi ang pangalan niya. Hindi ang pangalan ng asawa niya. Ginhawa! Ginhawa! Huwag mo akong iwan! Ang katahimikan sa loob ng silid ng ospital ay mabigat. Halos nakakabingi. Pinutol lamang ito ng mahinang tunog ng mga makina at ng paulit-ulit na pagbulong ni Nanay Gunita sa isang pangalang hindi pamilyar kay Alab. Sino ka? Ang tanong ni Alab ay hindi pa sigaw.
Ito ay malamig, matalim, at puno ng awtoridad na sanay mag-utos. Nakatayo siya sa may pintuan, ang kanyang mamahaling damit ay tila hindi bagay sa simpleng silid ng ospital. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagkalito at namumuong galit. Dahan-dahang lumingon si Ginhawa. Ang mga mata niya ay namumugto sa pag-iyak at nang makita niya ang lalaking nakatayo sa pinto, ang parehong mukha sa lumang larawan, isang takot ang biglang gumapang sa kanyang puso. Ito na, ang anak, ang taong maniniwala sa lahat ng kasinungalingan ng asawa nito. Ako po si Ginhawa, sir, sabi niya, nanginginig ang boses. Tumayo siya, na para bang isang nasasakdal sa harap ng kanyang hukom. Ako po yung dating nag-aalaga kay nanay. Ang dating nag-aalaga? Ulit ni Alab, ang bawat salita ay may diin. Ang pagkakaalam ko, ang dating nag-aalaga ay isang magnanakaw na pinalayas. Ang salitang magnanakaw ay tumama kay Ginhawa na parang isang sampal. Napayuko siya, hindi dahil sa pag-amin, kundi dahil sa bigat ng kahihiyan. Hindi po totoo yon, sir. Halos pabulong niyang sabi. Hindi totoo? Isang sarkastikong tawa ang kumawala sa mga labi ni Alab. Kung ganoon, ano ang ginagawa mo dito? Paano ka nakapasok? At bakit pangalan mo ang tinatawag ng ina ko? Dahil nagsimulang magpaliwanag si Ginhawa. Dahil mahal ko po si nanay. Dahil nag-aalala po ako sa kanya. Sir, hindi niyo po alam ang lahat ng nangyari sa Villa Kalimutan. Ang pag-iisa niya, ang pag-iisa na ikaw mismo ang may kagagawan. Putol ni Alab. Ngunit bago pa man makasagot si Ginhawa, isang mahinang kamay ang humawak sa laylayan ng kanyang damit. Si Nanay Gunita. Bahagyang iminulat ng matanda ang kanyang mga mata. Malabo ang mga ito, ngunit nakatutok kay Alab. Ang pangalan ay namutawi sa kanyang mga tuyong labi. Agad na lumapit si Alab sa kama. Ang galit niya kay Ginhawa ay panandaliang nawala. Nay? Nanay, ako to. Nandito na ako. Ang mga mata ni Nanay Gunita ay lumipat mula kay Alab, patungo kay Ginhawa. Pagkatapos ay pabalik ulit kay Alab. Ang kanyang isip na matagal nang nababalot ng hamog ay tila nagpupumilit na maghanap ng liwanag. Anak, bulong niya. Pagkatapos, ang kamay niya ay dahan-dahang pumunta sa kanyang dibdib. Hinahanap ang isang bagay na wala na roon. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng pagkalito. Pagkatapos ay sakit. Ang kwintas, sabi niya. Ang boses ay basag. Litrato. Napatingin si Alab kay Ginhawa, naghahanap ng sagot. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng silid. Pumasok si Silakbo, dala-dala ang isang bag ng prutas. Ang mukha ay puno ng pagkukunwaring pag-aalala. Mahal! Nandito ka na pala. Kamusta na si nanay? Ako na ang bahala. Natigilan siya nang makita si Ginhawa. Ang maskara ni Silakbo ay nabitak sa isang segundo. Isang kislap ng gulat, takot at galit ang dumaan sa kanyang mga mata bago niya ito muling naitago sa likod ng isang ekspresyon ng pagkasuklam. Ikaw? Sigaw niya itinuturo si Ginhawa. Anong ginagawa ng magnanakaw na to dito? Mahal, paalisin mo siya. Security. Ngunit may isang bagay na nagpahinto kay Alab. Ang reaksyon ng kanyang ina. Nang marinig ni Nanay Gunita ang boses ni Silakbo, hindi ito napakalma. Sa halip, ang katawan nito ay nanigas. Ang mahinang paghinga nito ay bumilis at ang kamay nito ay masumigpit sa damit ni Ginhawa na para bang ito ang tanging kaligtasan niya. Nakita ni Alab ang takot sa mga mata ng kanyang ina. Isang takot na hindi para sa dayuhan, kundi para sa sarili niyang asawa. Silakbo, tumahimik ka muna. Utos ni Alab. Ang boses ay mababa at mapanganib. Tumingin siya pabalik sa kanyang ina. Nay, anong kwintas po?
Anong litrato? Sa huling patak ng kanyang lakas, tiningnan ni Nanay Gunita si Alab. Pagkatapos ay sisilakbo. Ang mga salita ay hirap lumabas, ngunit ang mensahe ay malinaw. Kinuha niya. Si Ginhawa, hindi. Gumuho ang mundo ni Silakbo. Naintindihan ni Alab. Ang mga piraso ng palaisipan, ang tinanggal na text message, ang tawag mula sa ospital, ang takot sa mata ng kanyang ina, ang kwintas na laging suot nito. Lahat ay nagsimulang magkabit-kabit. Tumingin siya sa kanyang asawa. At sa kauna-unahang pagkakataon, sa kanilang pagsasama, hindi niya nakita ang babaeng pinakasalan niya. Ang nakita niya ay isang estranghera. Isang estrangherang may mga matang puno ng kasinungalingan. Kinuha ni Alab ang kanyang telepono. Hindi niya ito ginamit para tumawag ng security. Pinindot niya ang numero ng isang tao na mas makapangyarihan. Attorney? Sabi niya nang may sumagot sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay malamig na parang yelo, habang ang mga mata niya ay hindi inaalis sa nanginginig na sisilakbo. Gusto kong ipaimbestiga mo ang lahat ng financial transactions ng asawa ko sa nakalipas na 6 na buwan. Lahat. Ngayon na. Walang sigawan, walang pagtatalo. Ang pagbagsak ng imperyo ni Silakbo ay hindi nangyari sa isang malakas na pagsabog, kundi sa isang nakabibinging katahimikan. Ilang oras matapos ang tawag ni Alab sa abogado, isang email ang pumasok sa kanyang telepono. Isang email na may kalakip na mga dokumento, bank statements, credit card bills, mga liham ng paniningil mula sa mga loan shark, at ang pinakamatibay na ebidensya, isang kopya ng wire transfer na nagkakahalaga ng 20 milyong piso na nagmula sa account ni Nanay Gunita at ipinadala sa account ng isa sa mga pinagkakautangan ni Silakbo. Isang araw lamang matapos pirmahan ni Alab ang power of attorney. Ang katotohanan ay nakalatag na sa kanyang harapan, digital at hindi maitatanggi. Pinapunta ni Alab si Silakbo sa isang maliit at bakanting waiting room sa kabilang dulo ng pasilyo. Si Ginhawa ay naiwan sa silid para bantayan si Nanay Gunita, na ngayon ay mahimbing nang natutulog. Tila ba ang pagdating ng kanyang anak ay nagbigay sa kanya ng pahintulot na sa wakas ay magpahinga. Umupo si Alab sa tapat ni Silakbo. Hindi niya ito tiningnan. Ang mga mata niya ay nakatutok sa screen ng kanyang telepono. Bago kita pakasalan, simula ni Alab. Ang boses niya ay walang emosyon na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Tinanong kita kung meron ka bang problema sa pera. Sinabi mo, wala. Naniwala ako sa'yo. Mahal, pakinggan mo muna ako. Itinaas ni Alab ang isang kamay para patigilin siya. Tinanong kita kung inaalagaan mong mabuti ang ina ko. Sinabi mo, oo. Naniwala ako sa'yo. Ipinakita niya ang screen ng telepono kay Silakbo. Ang mga numero, ang mga pangalan, ang mga petsa. Lahat ay naroon. Ito ba ang pag-aalaga? Silakbo. Ang gamitin ng pera ng aking ina para bayaran ang mga utang na itinago mo sa akin? Ang kulay sa mukha ni Silakbo ay nawala. Ang lahat ng kanyang tapang, lahat ng kanyang pagkukunwari ay gumuho sa harap ng malamig at matigas na ebidensya. Patawarin mo ako, Alab. Natakot lang ako. Humihikbi niyang sabi, ang huling baraha na kaya niyang ilabas. Natakot akong bumalik sa hirap. Mahal kita. Kaya ko nagawa. Huwag! Putol ni Alab. Sa wakas ay tumingin na sa kanya at sa kanyang mga mata. Nakita ni Silakbo ang isang bagay na hindi pa niya nakita dati. Wala. Walang galit. Walang pagmamahal. Isang basag na kawalan. Huwag mong gamitin ang pagmamahal bilang dahilan sa kasakiman mo. Ang ginawa mo sa ina ko, ang pagkakait mo sa kanya ng pagkain, ang pagpapatapon mo sa kanya sa isang lugar para mamatay na lang sa kalungkutan, ang pagparatang mo sa isang inosenteng tao, hindi iyan gawa ng pagmamahal, iyan ay gawa ng kasamaan. Tumayo siya. Tapos na tayo, Silakbo. Kakausapin ka ng abogado ko bukas. Iyon lang.
Walang sumbatan, walang iyakan. Lumakad siya palabas ng silid, iniwan si Silakbo na nakaupo mag-isa. Nilalamon ng katahimikan ng kanyang sariling pagkawasak. Dahan-dahang bumalik si Alab sa silid ng kanyang ina. Nakita niya si Ginhawa na tahimik na pinupunasan ng noo ni Nanay Gunita ng isang basang bimpo. Sa ilalim ng malabong ilaw ng ospital, nakita niya ang sinseridad sa bawat kilos nito. Isang pag-aalaga na hindi nabibili ng pera. Lahat ng yaman niya, lahat ng koneksyon niya ay walang nagawa para protektahan ang kanyang ina. Ngunit ang babaeng ito, na walang anuman, ay ginawa ang lahat. Nang maramdaman ni Ginhawa ang kanyang presensya, agad itong tumayo para bigyan siya ng espasyo. Ngunit umiling si Alab. Lumapit siya sa kabilang gilid ng kama. At doon, sa harap ni Ginhawa at ng kanyang natutulog na ina, ang makapangyarihang si Alab de Alva ay dahan-dahang lumuhod. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang ina. Ang balat nito ay tuyo at maluwag. Ngunit ito ang parehong kamay na gumabay sa kanya noong bata pa siya. Inilapit niya ito sa kanyang pisngi at ang mga luhang matagal niyang pinigilan ay sa wakas bumagsak. "Patawad, nanay," humihikbi niyang sabi. Ang boses ay basag ng pagsisisi. "Patawarin niyo po ako. Nagpabaya ako. Masyado akong naniwala. Masyado akong naging abala. Patawarin niyo po ako." Hindi siya pinatahan ni Ginhawa. Hinayaan niya lang siyang ilabas ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagkakasala. Matapos ang ilang sandali, dahan-dahang tumayo si Alab. Ang mga mata ay namumula pa rin. Tumingin siya kay Ginhawa, isang tingin na puno ng pagpapakumbaba at pasasalamat. "Hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa'yo," sabi niya. "Sir, hindi po kailangan." "Kailangan," putol niya. Isang bagong determinasyon ang nabuo sa kanyang mukha. Isang determinasyon na itama ang lahat ng kanyang pagkakamali. "Ginhawa," sabi niya, at sa pagkakataong ito, may halong pakiusap ang kanyang boses. "Umuwi na tayo. Lahat tayo." Ang amoy ng damo na basa pa ng hamog at ang halimuyak ng mga bulaklak ng sampagita ang bumati sa bagong umaga. Lumipas ang ilang buwan. Ang mansyon sa lungsod ng Ginto ay ibinenta. Ang Villa Kalimutan ay isinara. Ang mga pinto at bintana nito ay tinakpan na para bang ibinabaon ang isang masamang panaginip. Sa halip, lumipat sila sa isang mas maliit, ngunit mas masayang tahanan sa isang tahimik na subdibisyon sa labas ng lungsod. Isang bahay na may malawak na hardin kung saan ang sikat ng araw ay malayang nakakapasok sa bawat bintana. Isang bahay kung saan ang maririnig mo ay hindi ang ugong ng trapiko, kundi ang tawanan ng isang bata. "Lola, Lola, tignan niyo po." Tumatakbong lumapit si Hiyas kay Nanay Gunita na nakaupo sa isang silyang tumba-tumba sa hardin. Sa kamay ng bata, may hawak itong isang paru-parong kulay dilaw na maingat niyang hinuli. Ngumiti si Nanay Gunita. Ang nangiti niya ngayon ay hindi na isang bihirang kislap. Ito ay isang permanenteng liwanag na sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay malinaw na, bagamat may mga araw pa rin na ang mga alaala ay mailap. Ang takot ay tuluyan nang nawala. "Ang ganda naman niyan, apo," mahinang sabi niya. Kinuha niya ang kamay ng bata at tiningnan ang paru-paro. Pakawalan mo na siya para makauwi na siya sa pamilya niya. Isang eksenang halos kapareho ng isang malayong alaala. Sa di kalayuan, nakatayo sina Alab at Ginhawa, tahimik na pinapanood ang dalawa. Hindi na uniforme ng kasambahay ang suot ni Ginhawa. Nakasuot siya ng simpleng bestida. Siya ay hindi na isang empleyado. Siya ay isang pamilya. Si Alab na mismo ang nag-enroll sa kanya sa isang night school para matapos niya ang kanyang pag-aaral, at si Hiyas ay pumapasok na sa isang magandang eskwelahan. Ito ang paraan ni Alab ng pagbabayad utang. Hindi sa pamamagitan ng pera, kundi sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagkakataon.
Salamat ginhawa, sabi ni Alab. Hindi inaalis ang tingin sa kanyang ina. Sa lahat. Dapat po akong magpasalamat sa inyo, Sir Alab, sagot ni ginhawa. Isang matamis na ngiti sa kanyang mga labi. Binigyan niyo po kami ng bagong buhay. Hindi, umiling si Alab. At sa wakas ay tumingin sa kanya. Ikaw ang nagbigay sa amin ng bagong buhay. Ikaw ang nagturo sa akin kung ano ang tunay na kahulugan ng pag-aalaga. Hindi pala ito tungkol sa pagbibigay ng kung ano ang kaya mong ibigay, kundi sa pagbibigay ng kung ano ang kailangan nila. Oras, atensyon, pagmamahal. Isang komportableng katahimikan ang namagitan sa kanila, puno ng mga salitang hindi na kailangang bigkasin. Lumapit si Alab sa kanyang ina. Lumuhod siya sa tabi ng silyang tumba-tumba, tulad ng isang batang muling naglalambing. Kinuha niya ang kamay ni Nanay Gunita. Kumusta ang araw ninyo, Nay? Hinaplos ni Nanay Gunita ang kanyang buhok. Isang kilos na puno ng likas na pagmamahal ng isang ina. Mabuti, anak. Mabuti, dahil nandito ka. Ang mga alaala ay maaaring hindi na bumalik ng buo. Maaaring may mga pangalan at mga lugar siyang makakalimutan. Ngunit ang puso, hindi nakakalimot. Naaalala ng puso ang init ng yakap. Naaalala nito ang tunog ng isang mapagkalingang tinig. Naaalala nito ang pakiramdam ng pagiging ligtas at minamahal. At habang nakaupo si Nanay Gunita sa hardin, sa pagitan ng anak na natutong bumalik at ng babaeng itinuring siyang ina, ang kanyang puso ay buo. Inabot niya ang kanyang kabilang kamay at hinawakan ang kamay ni ginhawa. Magkahawak kamay silang tatlo, isang ina, isang anak, at isang anghel na ipinadala ng tadhana. Habang pinapanood ang paglubog ng araw na nagpipinta ng kulay ginto at rosas sa kalangitan, ang tahanan pala ay hindi isang lugar. Hindi ito pader o bubong o mamahaling kasangkapan. Ang tahanan ay kung nasaan ang mga taong bumubuo sa tibok ng iyong puso. At dito na po nagtatapos ang kwento nila, Ginhawa, Alab at Nanay Gunita. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na pamilya ay hindi laging konektado sa dugo, kundi sa puso na handang mag-aruga sa mga panahong tayo'y pinakamahina at nalilito. Ipinakita nito na ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa kayamanan, kundi sa simpleng presensya at kabaitan. Taos puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang buhay. Mula sa kalungkutan ng Villa Kalimutan hanggang sa pag-asang natagpuan sa isang bagong tahanan, naging karamay namin kayo. Nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Ano po ang pinakapaborito ninyong eksena? Ano ang aral na inyong napulot sa kwentong ito? I-comment nyo lang po sa ibaba. At ating pag-usapan. Kung nagustuhan niyo po ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button, i-share sa inyong mga kaibigan at kapamilya. At syempre, mag-subscribe na po kayo sa ating channel para hindi mahuli sa mga susunod pa nating mga kwento. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento. At ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.